Check mic kayo? Check mic, check mo. Okay. Rolling? Okay. Okay. Engineer, magandang gabi po. Sige. Sir, just to clarify things out, ano ba talaga yung nangyari? Kasi there was an impression na hindi nung kayo pinayagan dito yung political political motives din sa ginagawa nilang kanya. Ano ba ang side innovation? Hindi. Yung aming gagawin talaga, coordinated naman sa Iglesia ni Cristo. Okay, ang aming unang plano is yung magmarcha. Magmarcha lang, papuntang Luneta. And then pagdating doon, hindi kami, inig na kami kung doon sa pagdating namin. No. Tapos siyempre, hindi natin matipigilan yung ating mga volunteers, bigla sumigaw ng Marcos Resign. Siyempre, ginagalang naman natin yung ng iglesia. Kaya nag-decide kami, magmarcha na lang towards dito sa Liwasan. Hindi kami pinakalis doon o ano. Ayaw lang namin na maglitaw kami ng mga placards, mga banner na hindi naaayon sa regulasyon ng iglesia. Ayaw na, hindi dapat gawin. Kaya kami, lumihis na lang kami bilang ano, pero pakikisa namin sa iglesia ng Cristo. Kumbaga, nagsarili kayo, gumawa kayo ng sarili ninyo protesta. Oo. Oh, sir, in line with Iglesias, yun nga, call for transparency. Kayo ba, sir, ano naman din yung layunin ninyo? Kasi parang kanina, most of the speeches were pertaining for Marcos to resign. Kumbaga, mas direct ba yung sa inyo? Ay, mas direct. Pero, ang advokasya ng hakbang ng ma-issue is transparency, accountability, peace and security. Ang iglesia is transparency and accountability. Hindi ba? So, naaayon. Kaya kami sumama sa iglesia dahil naaayon sa advokasya namin, ang advokasya na naging iglesia. Iglesia already has laid their plans out. 3 days yung gagawin nila fiscal. Tayo ba, sir, gano'ng katagal din yung gagawin natin? Ganun din. We are going to support yung 16 to 18. Sir, moving forward, ano na yung plans natin? Last thing you heard kanina, mag-converge papuntang EDSA. Paano, sir? Magiging ano natin? Yeah, hihintay nga kami ng bus at pupunta naman sa EDSA para naman supportahan yung multi-sectoral na kilusan dito sa EDSA. So may mga maisip din ba din, sir? Or ito lang yung pupunta na kayo doon? Meron na rin mga ma-issue doon. Itong mga ma-issue dito, yun ang pupunta rin sa EDSA. Pero sir, hindi ba hanggang point lang? Hindi ng permit doon? May permit to extend and stay for 3 days sa EDSA? Hindi kailangan siguro, day by day ang pingin ng permit. Di ba? Hindi mo naman mapipigilan yung freedom of expression. Utang bayan. Siguro, engineer, lastly na lang, ano na lang po ang panawagan natin sa mga kapwa natin Pilipino, call for action, support, tungkol dito sa layunin. Katulad kanina, nung ipinalabas namin dito ang Conference Day, pinalabas namin yung kultura ng korupsyon o the monopoly of corruption na ito po ay nagsisimula sa bobotante. Ang bobotante, ayan, ang pinagsisimula ng korupsyon. Bakit? Binenta ko yung boto mo. Kahit na alam mo lang, hindi nagpe-perform. Madaya, naglalamang, still, binibenta mo pa dahil sa immediate return ng gusto mo. So, yun yung pinalabas namin mula bobotante, Batman, hanggang sa dumating sa mastermind. At sino ang hila-hila sa kanikalaang ina? Ang inang bayan. Ang inang bayan ang hinihila nila ng katawan. Kaya yun ang gusto namin iparating. At tinanong naman namin sa mga tao kung ano ang dapat na marusa sa mga tao. Tulong. Tulong. Sino, sir, in particular? Meron ba tayo mga in particular personalities na talagang dapat tulungan nyo or makulong na? Okay naman yan yan naman nagsimula naman. Alam mo, accessories lang naman ang DPWH at saka mga contractors. Sa palagay mo ba, ang contractor pwedeng mangukit ng walang alam ang gobyerno?
tayo, di ba? At itong mga staff, mga empleyado ng gobyerno, pwede pa silang magdesisyon nang hindi alam ng kanilang post. So, may dati re-hierarchy yan hanggang sa doon sa dumating sa kami. Sino ba ang kami? Kaya, ang maisya is sinisigaw ang pasensya. Sige po sir, yun na naman yung question. So, name na lang po natin yung designated. Si Ed Francisco, isa sa convener ng Academy.